Sa unang game ulit sa NBA season after ng All-Star break, Lakers versus Hornets. Ito yung na-postpone dati. Bago yung game na yon, sinabi ni JJ Redick na wala ng restriction si Luka sa minuto. Makikita na daw di umano yung full strength ni Luka. So naging resulta ngayon, ni-roast ng mga fans si Luka. Baka maburyong yan, hindi pa sigurado ang kontrata ni Luka sa LA. Nag-struggle kasi si Luka sa third game niya sa Lakers. 14 points, 11 rebounds, 8 assists, 6 turnovers, 5 fouls at 5 out of 8 mula sa field. Nasa 1 out of 9 sa 3-point area. Plus 13 pa rin naman si Luka nun sa plus-minus rating. Good game pa rin na maituturing. Pero dahil talo, bad game. Dalawang 3-point shot din yung ginawa ni LeBron nung last seconds kaso parehas sablay. Yung isa doon contested talaga. Yung pangalawang tira kasi ni LeBron, alam na ng Hornets player na ipapasa ulit sa kanya. Nasa less than 2 seconds na lang kasi yun. At least kahit papano, naka-poster dunk naman si LeBron kay Mark Williams. Si Austin Reeves naman na-eject pa sa game noong third quarter dahil sa dalawang technical. Sabi siguro din ni Dalton Knecht, finally magkakaroon din ng playing time. Sinabayan pa ng Lakers sa 3-point area yung Hornets. Sila yung number 6 pagdating sa 3-point attempts ngayong season. Yung Lakers ang isa sa mga lower team mula sa 3-point area, top 20. Meron ng Hornets no na 18 out of 53 samantalang yung Lakers 15 out of 51. Ay lamang pa no ng Lakers ng malaki sa points in the paint. Ilang turnover din ang nakuha ng Lakers mula sa mga pasa papuntang 3-point area. Ang ni-roast ng mga fans doon yung defense ni Luka na matagal na naman talagang issue sa kanya. Pero habang nasa Dallas kasi si Luka, on point na ibibigay sa best defender yung best player ng kabilang team. Sa Lakers naman, kailangan talaga niyan dumepensa. Kahit pa meron silang Hachimura, merong Bando at merong Finney Smith. Dahil sa reason na hindi makakuha dati ng isang sentro ang Lakers nung time pa ni AD, dahil ang reason din nun yung defense. Hindi na rin kasi kayang bumantay ni LeBron ng pangmatagalan. Dahil bababa si LeBron sa number 3 position at babantayan niya yung mas mabilis at mas batang player. Si Luka pa naiiwan kapag defense. Ang bilis ding makaswitch ng mga player ng Hornets. Parang tinatarget talaga siya. Based naman kay Redick, nag-a-adapt pa talaga si Luka sa mga bago niyang teammate. Prior pa sa game na yon, ang report, hindi muna kasi maglalaro dapat si LeBron ng 2 games pa after ng break. Biglang sumabak agad si LeBron at naglaro. Di umano yon para mapabilis at maging pamilyar agad si Luka kay Austin Reeves at kay LeBron. Ito rin ang unang beses na nawala si Luka ng matagal, mahigit 1 buwan dahil sa injury. Ang common na nangyayari sa kanya, mawawala ng nasa 5 games, tapos babalik, i-score ng 30 points, tapos mawawala ulit. Base pa kay Perkins, kung bumalik man ang rhythm ni Luka, mga 2 to 3 weeks pa. Naglalaro din kasi ng off the ball itong si Luka. Unusual yun sa team na pinaglalaroan niya. Common na mangyayari kasi mapupunta agad sa kanya ang bola at sa kanya din magsisimula yung offense. Hindi yung 3 beses na pasa bago mapunta sa kanya. Parang nahihiya pa si Luka kay LeBron dahil merong mga play doon na pinapadaan muna ni Luka yung bola kay LeBron bago sa kanya. Number 5 pa rin naman yung Lakers sa West ngayon. Lamang sila ng 1.5 panalo sa Clippers dahil sa series at division ranking. Dito naman masusubok si Luka dahil back-to-back game ang Lakers versus Portland, road games pa. Bago sila sumabak sa 5 tough game, Denver Nuggets, Dallas, Minnesota at 2 sa Clippers. Sa 30 minutes per game, kailangan dumepensa ngayon ni Luka every game. 2 na kasi sila ngayon liability sa defense sa LA. Yung sinabi pa ni Perkins na 2 to 3 weeks pa bago bumalik ang rhythm talaga ni Luka, ay yun din yung timeline na makakatapat nila yung mga teams na naghahabol sa top 6 at pwedeng maglaglag sa kanila papasok ng play-ins.